Narito na ang mga nagtrending na kwento sa mundo ng social media. Pandaraya ng mga estudyante gamit ang AI natuklasan ng kanilang guro. 11-year-old na lalaki na isinilang na bingi nakaririnig na matapos ang isang gene treatment. Rider na nag-aaral bilang electrical engineering student, sinaluduhan ng mga netizen. Pinoy, labis ang tuwa ng maispatan ng dalawang miyembro ng SB19 sa South Korea. At 50% ng Miss Universe pag-aari na ng isang Mexico-based company. Sure akong ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain yun pala ang totoong kwento, kasama ang mga follow-up na ginawa namin sa mga posts na humahakot ng mataas na views, comments, and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS, Trending and Viral Show, ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Karen Oyong at ito ang TNVS. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Para sa ating unang trending topic, disappointed. Ito ang walang pag-aalinlangang sinabi ng isang guro mula Tacloban, Leyte nang mahuli niya ang umano'y pandaraya ng kanyang mga estudyante sa isang essay. Una pa lang daw ay kinutuban na si Teacher Shiara, kaya naman nung sinubukan niyang gumamit ng detector, nakumpirma ang kanyang suspetsya. Lumalabas na ang sumulat ng mga essay, artificial intelligence pala. Ang buong kwento sa likod nitong nakakabahala at maling paggamit ng AI sa pag-aaral. Alamin sa trending report ni Arnold Herrera. Artificial Intelligence. Muling gumawa ng ingay sa social media ang kontrobersyal na teknolohiya matapos maiugnay sa isyu ng pandaraya. Viral sa social media ang post ni Teacher Shara kung saan inilahad niya ang umano'y pandaraya ng ilan sa kanyang mga estudyante sa isang essay. Sa katunayan, una pa lamang ay kinutuban na siya na parang may mali sa mga essay na ipinasa sa kanya. Bilang guro ng mga bata, alam niya kung hanggang saan pa lamang ang antas ng kanilang mga ideya, pagsulat at bokabularyo. Kaya naman nang maisipan niyang gumamit ng detector, tila nakumpirma ang kanyang suspetsa. Lumalabas na ang mga essay pala gawa ng AI. Maliban sa bokabularyo, nakutuban niya ito dahil masyadong perpekto ang pagkakasulat ng essay, ngunit walang sense ang sagot o hindi naman kaya ay generic ang sagot. Bilang guro sa Ingles, disappointed siya dahil bagamat malaking tulong talaga ang AI, mahalagaan niya ang pagsulat sa kanyang subject para masubok kung talaga bang natuto ang mga estudyante niya at parang nasayang lang ang mga itinuro niya kung gagamit sila ng AI. Ganito rin ang naging tugon ni Pope Francis sa aspeto naman ng media. Sabi niya, pwede naman daw talagang maging kasangga ng tao ang AI basta hindi nito tatanggalan ng kapangyarihan ang journalism. Samantala, sabi naman ng isa sa comment section, dapat daw banned ang paggamit ng AI para sa mga estudyanteng edad 18 taong gulang pababa para ma-master muna nila ang pagsulat. Sa ating next trending story, Hope for Deafs. Nagbigay ng pag-asa ang karanasan ng isang 11 taong gulang na lalaki mula Amerika. Isinilang kasi itong may profoundly deafness o yung bang wala na itong kakayahan na makarinig ng mga tunog na mababa sa 95 decibels. Pero ang kinilalang si Aisam, himalang gumaling sa naturang kondisyon matapos sumailalim sa isang gene treatment. Ang kabuang kwento ihahatid sa atin ni Millie Borja. Pag-asa ang dala ng 11 taong gulang na batang lalaking ito matapos gumaling sa kanyang kondisyong profoundly deafness sa pamamagitan ng isang gene treatment.
Siya ay kinilala bilang si Aisam Dam, ipinanganak na may tinatawag na autofrillin gene-mediated hearing loss o ang pagkakaroon ng defective gene na pumipigil sa production ng autofrillin, isang mahalagang protein sa loob ng tenga para makonvert ang sound vibrations into chemical signals papunta sa brain. Si Aisam ang unang pasyenteng nakatanggap ng nasabing gene therapy na isinagawa ng Children's Hospital of Philadelphia. Noong October 4, 2023, sumailalim ito sa surgical procedure kung saan inilagay ang gene therapy sa loob ng tenga ni Aisam gamit ang isang device na tinatawag na endoscope. At ngayon, makalipas ang ilang buwan, nag-improve na ang pandinig nito at nakararanas na lang ng mild to moderate hearing loss. Ayon sa mga eksperto mula sa CHOP, ang paraan ng paggamot na ito sa pagkabingi ay halos 2 dekada ng binubuo ng mga physician at scientists sa buong mundo. At ayon sa attending surgeon na si John Ager Miller, kahit na ang isinagawa nilang gene therapy kay Aisam ay para maisaayos lamang ang abnormality sa isang tinatawag na very rare gene, maaaring magamit ang pag-aaral na ito para mabuksan ang ilan pang treatments sa iba pang 150 genes na nagdudulot ng pagkabingi sa mga bata. Sa ating next viral story, doble kayod. Mataas na pagsaludo ang ibinigay ng kanyang kaklase at ng maraming netizens sa isang rider na nagtatrabaho sa isang moto-taxi at delivery service company. Bukod kasi sa pagbabanat ng buto bilang isang rider ay ibang klaseng pagpupursige rin ang kanyang ginagawa bilang estudyante. Ang kanyang kinikita mula sa pagtatrabaho, ang kanyang ipinambabayad sa mga gastusin sa kolehiyo. Ang inspiring story ng electrical engineering student at rider na si JV, tutukan sa trending report ni Pamela Adriano. Kumakayod na bilang rider, nagsusunog pa ng kilay bilang estudyante. Inspirasyon ang hatid ng rider na nasa larawan, nagtatrabaho sa isang mototaxi at delivery service company. Bukod kasi sa pagtatrabaho, ay nagpupursige rin ito sa kanyang pag-aaral. Ang kanyang pagsisikap sa paghahanap buhay, inilalaan ito para sa kanyang pag-aaral sa kolehiyo. Ang litratong ito ay ipinost ng isa sa kanyang mga kaklase na si Nick Derek Lacson. Pagkukwento nito, isang electrical engineering student ang rider na si JV. Pagbabahagi niya sa kanyang post na late daw ng pasok si JV noong kinuha niya ang litratong ito. Kaya marahil hindi pa raw ito nakakapagpalit ng kanyang uniforme. Pagkukwento pa raw ni JV, ginagamit niya ang kanyang kinikita para sa school fees at para sa kanyang baon. Hanga raw ito sa kanyang kaklase dahil isinisingit niya ang kanyang pagtatrabaho sa kanilang vacant time. At kahit anya mahirap ang mga aralin sa kanilang kurso, na isasabay pa rin ito ni JV sa kanyang pagtatrabaho. Higit pa dyan, Dean's Lister pa raw ang masipag na rider at estudyante. Kaya naman maraming netizens ang saludo sa pagsisikap at dedikasyong ipinapakita ng anilay future electrical engineer na si JV. Sa ating next trending story, sino yun? Yan ang unang tanong ng isang Pinoy na nag-e-enjoy lang naman sa kanyang kinakaing street food sa Myeongdong sa South Korea. Paano ba naman kasi sa kalagitnaan ng kanilang pagkain, nahagip ng kanilang kamera na dumaan ang 2 miyembro ng P-Pop Kings SB19 sa kanilang likuran. Sino nga kaya ang 2 SB19 members na casual lang nilang nakita? At sa South Korea pa talaga? Sabay-sabay nating alamin sa trending report ni Liway Abbas. Minsan ay nangarap din naman siguro tayo na makita ang ating mga iniidolo sa hindi natin inaasahang pagkakataon. Yun ba nag-e-enjoy ka lang sa mga gala pero bigla na lang silang bumungad sa likuran mo at kailangan mong pangkumpirmahin kung sila ba talaga ang nakita mo o hindi. Gaya na lang ni Albert Quijano na nag-e-enjoy lang naman sa kanyang tour sa Myeongdong, South Korea nang biglang dumaan sa likuran nila ang 2 sa mga miyembro ng SB19 na sina Stel at Justin. Habang nasa kalagitnaan kasi ng pamimili, nahagip ng camera nila Teacher Albert ang 2 na dumaan. Kaya naman nang makita niya ang SB19 members ay hindi muna agad siya naniwala at napatanong pa kung sino ang mga yon. Sila yon?
May nahabol kaming SB19. Wait lang. Where they go? Where did they go? Ayun na. Kaya naman dali-dali nila itong sinundan para kumpirmahin kung tama ba sila sa kanilang nakita. Nang maabutan nila sina Justin at Stel, ay hindi talaga siya makapaniwala sa kanilang nakita. Dahil kumpirmado nga ang SB19 members ang kanilang nakita ay nagpa-picture na rin sila. Hinabol namin to. Kakapagod. Thank you po, thank you. Akala ko kung sino. Ayan ang SB19. Andito. Ayan ang SB19. Andito. Okay, patingin na. Ang 18s, labis naman ng pagkatuwa dahil sa naranasan ni Teacher Albert. Ika nga nila, kung hindi nila makita ng malapitan ang mga miyembro sa Pilipinas, marahil ay sa ibang lugar pa nila makikita ang SB19 members ng malapitan. At para sa trending showbiz balita, 50% ng Miss Universe pag-aari na ng isang Mexico-based company. At Heart Evangelista may nakasama na isang K-pop star sa Paris Fashion Week. Kung sino yan, kilalanin sa report ng ating Showbiz Angel. Pag-aari na ng Mexico-based company na Legacy Holding Group ang 50% ng prestihiyosong Miss Universe. Batay sa ilang reports, ipinagbili ito ng JKN Global Group sa halagang $16 million o 900 million pesos. Ibinida naman ni JKN Global Group owner Anja Cayutatip sa kanyang social media ang kanilang pagsasani puwersa ni LHG owner Paul Rocha. Aniya, inaasikaso na nila ito mula pa raw noong 71st Miss Universe pageant sa New Orleans. Pagbahagi pa ni Kun An, isa itong strategic investment for growth na siya raw magiging daan tungo sa pagbuo ng mga bagong oportunidad para sa mga kababaihan. Napasa kamay ng Thai multinational company ang Miss U noong 2022 sa halagang $20 million. Pag-aari rin ng kumpanya ang Miss USA at Miss Teen USA. Ginanap ang huling Miss Universe pageant sa El Salvador last November kung saan si Shanice Palacios ng Nicaragua ang kinoronahan bilang Miss Universe 2023. Habang ang pambato ng Pilipinas na si Michelle Marquez D ay nagtapos sa top 10 at nag-uwi ng 4 special awards kabilang na ang Best National Costume. Mexico ang host country para sa ika-73 edisyon ng prestihiyosong Miss Universe pageant. Samantala sa iba pang balita, seatmate sa nagdaang Paris Fashion Week ang actress fashion icon na si Heart Evangelista at si Mina ng K-pop girl group Twice. Ang dalawa dumalo sa Fendi Haute Couture Show kung saan ibinida ang Spring-Summer 2024 collection nito. Ilan pang bigating celebs na present sa naturang show ay sina Zendaya, Reese Witherspoon at Korean actress Song Hye Kyo. Huling nasa bansa ang Twice noong nakaraang taon para sa kanilang 2-day Ready to Be Manila concert na dinagsa ng Philo Ones. At yan ang DZRH Showbiz Hottest News mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Ito po ang Showbiz Angel, Angelica Cosme. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Isa na namang episode ng mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Pero ang pinakatumatak sa aking kwento at lubos akong nabahala ay ang kwento ni teacher sa kanyang mga estudyante na gumamit ng AI para magsulat ng kanilang essay at ipinasa sa kanilang klase. O di po ba, nakakagulat pero syempre mukhang meron na rin mga gumagawa nito. Ang AI po o artificial intelligence ay inimbento ng tao para makatulong po sa atin. Parte po ng teknolohiya para maging mas madali, mas mabilis at syempre maging mas maayos sana ang ating buhay. Pero dahil nga po may mga ilan po dyan na sa mali po ginagamit ito, aba nako, kailangan po siguro ay pag-isipan po natin ng magbuti kung paano po natin matuturuan at syempre paano po natin masisafeguard. Ayan po ang napaka-powerful ika nga na AI. At syempre, kailangan ay matutunan din po natin kung ano ba ang mga risk na dala nito pag ito ay ating gamitin. Alam po natin na hindi na po natin matatakasan ang artificial intelligence dahil po sa ating panahon ngayon, lahat na po ay ginagamitan ng teknolohiya at karamihan po na ating ginagamit rin sa bahay, sa eskwelahan, sa opisina at sa pag-araw-araw po natin.
na pangkabuhayan po ay ginagamitan na rin po ng artificial intelligence. Kaya naman na siguro panawagan po natin sa ating gobyerno at syempre sa mga eksperto ay ipaalam po at alamin po natin ang mga risk na dala nito at paano po natin masisiguro na hindi po ito magagamit sa maling paraan. Kaya naman kung meron din kayong mga katulad na istorya ay i-share nyo na yan sa ating comment section o kaya naman itag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. Pero bago po tayo tuluyang magpaalam, nabalitaan kong something big is coming at may nilulutong bago ang Manila Broadcasting Company. Kung ano ba ang kapanapanabik na mangyayari sa MBC, abangan po natin sa mga susunod na araw. Siyempre, kasama pa rin ang DZRH, DZRH TV at ang ating mga kapatid sa iba't ibang FM stations ng ating himpilan. At yan ang mga kwento sa likod ng mga nagwa-viral na video kasama ang buong grupo ng TNVS, Trending and the Viral Show. Assignment namin na kapag may nagtrending, aalamin, bubuin at ipo-follow up namin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS, Trending and the Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Karen Oyong. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino.